Tara, samahan niyo naman kami ngayon sa Little India. Today is March 2, Sunday. 10 o'clock na ng umaga to, lalay pa ang mga turista dahil napagod sila sa aming Malaysia trip. Giveaway. What do you call this coffee din? Parang mocha. Oo, patay. Naninipa. Yes. At dahil late na nga, ayan, umorder na lang ako ng Grab food. This time sa Fantos at itong favorite nila na breakfast local set. Pinatikim ko rin sa kanila yung version ng sopa sa atin, which is yung macaroni soup. 2 PM na nga kami nagsialisan at naku, dahil marami pa kaming gagawin. Yung mas maagang Sunday Mass nga ang pinuntahan namin dito sa St. Anne sa Sengkang. 4 PM ang Sunday Mass at nakarating kami ng past 3 PM. Convenient din kasi 1 bus lang to from Pasir Ris. First church nga to na nabisita ng DS1. Gusto sana namin sa Divine Mercy, kaso 5:30 pa ang Sunday Mass doon. Thank you, Lord God, sa lahat. We are forever and eternally grateful. After ng Mass, naglakad lang kami papunta dito sa LRT. Walking distance nga lang to sa St. Anne Church at since gusto naming matry ng DS1, yung maliit na train dito naman sa Singapore. Ito nga ang napili naming transportation mode papunta naman sa Little India. LRT is Light Rail Transit System that serves as a feeder to MRT. Alam ko 3 lang yung LRT dito sa Singapore, ang Bukit Panjang, Punggol at Sengkang. So itong sinakyan namin, itong maghahatid sa amin sa Purple Line, which is the Sengkang Station. From Sengkang Station naman, dire-diretso lang papunta sa Little India, pareha silang Purple Line. Harbor Front. Pupunta kami ng 10 stations away nga lang yan from Sengkang. O diba, halos lahat ng line na try na ng DS1. Green, red, purple, yellow, blue. Galing. At ito na nga, nasa Little India na kami. This is a Sunday, kaya naman napakaraming tao at nag-heads up na rin kami sa DS1. Nadadalhin namin sila sa pinakamalaking Indian Hawker Center. Kaya naman medyo prepared na sila sa mga kakainin namin at pupuntahan namin today. First stop ay ang Teka Center na walking distance lang from Little India MRT. At feeling ko na culture shock yung aming mga bisita kasi kakaibang mundo itong nilabasan nila. Busog na busog talaga yung kanilang mga mata at kanilang mga pandinig kasi iba-ibang nakikita at naririnig nila dito. Papakita ko sana sa kanila yung wet market section pero Sunday pa lang ngayon at yan, close yung wet market. Sayang, hindi nila nakita yung napakaraming tinda dito sa Teka Mart. At dahil mga 6 o'clock na rin naman ito at gutom na kami, dumiretso na kami sa Hawker Center na part din itong buong Teka Center. Normally, pag weekdays napakaraming tao dito at saka marami kayong mabibili dito na hindi nyo makikita sa ibang part ng Singapore. Ayan, dito sa may gitna, medyo may naabutan pa kaming mga bukas na mga meat shop at sinasabi ko nga dito na may mga muttons dito na mura. Pag nagluluto ako ng biryani, dito rin kami minsan bumibili. At nakarating na kami dito sa Hawker Center mismo at yan, nahihirapan kaming humanap ng available na table kasi ang dami talagang tao. At this point, lalo kong na-realize na gutom na pala ako kasi grabe yung bango ng halimuyak ng biryani at Indian cuisines. Alam niyo naman ang family namin ay fanatic ng Indian food, lalo ng biryani, Rogan Josh, buttered chicken, prata, halos lahat, ko name it. So para doon sa mga curious kung anong itsura ng India, takot kayo magpunta doon, pumunta lang kayo dito sa Little India, dito sa Singapore, and you will have a peek of their culture and tradition through their food, clothing, and people. And let's start the food trip, shall we? Siyempre, biryani muna dito sa Hanifa's Biryani Specialist. Napakaraming stalls dito guys, pero ang ginawa namin kung saan mahaba ang pila, dun kami bumili. Today, papatikim natin sa DS1 ang lahat ng bestsellers dito sa Little India. Umorder na rin pala ako ng mutton soup. Ayan, $6 lang yan. Ang hihingi pa ako ng white rice kaso wala dong white rice si Uncle. At parang may nababano dito sa part na to. Hi! Nahuli ko talaga yung pagkanganga ni Tropa doon. At ito, nakita namin sa kabilang side, ang syempre favorite na resti ang Murtabak at Prata. At dito makikita nyo talaga kung paano gumawa si Uncle from scratch. Nakakaaliw panoorin. Moton pala order ito. Hindi na lang extra. Pwede moton mo lang. Sige na lang sa akin. Sige na lang sa akin. O diba, sanay na sanay si Uncle. Gumawa ng Prata. Picture taking muna.
At alam nyo ba, mayroong Michelin recommended stall dito sa Teka Center. Yan yan. Delhi Lahori na niluluto yung naan nila sa traditional charcoal tandoor. Ina-expect ko ang mahal pero hindi. Sobrang affordable nito. $8 yung buong set at kung naan lang ang bibilhin nyo, $3 lang. Sa wakas, nakompleto na ang spread for our dinner. But before anything else, let's say a prayer. Si Raysan habang nagdadasal, nakatitig na sa biryani niya. Ayan na nga, excited na kaming lahat. Pero mas excited ako sa reaction ng DS1 kasi first time nila magta-try ng Indian food. Bumili na rin pala kami dito sa katabi naming drink stall ng sugarcane at saka coke at tea masala para matikman naman. At ayan na nga po mga kaibigan, talaga namang tuwang-tuwa sila sa napakalaking naan na ito na mas malaki pa sa mukha namin. Ang cute. Bumili nga rin pala kami ng butter chicken, nakapartner nung naan as a set. Meron din kaming mutton masala and Rogan Josh. So lahat titikman namin today. Titingnan natin kung saan sila masasarapan. Let's see. Kain tayo, guys. Okay na kami ba? Ha? Wow! Oh. Wow! Papakulot yung noos na sobrang sarap. Kaya rin naman, ano sabi mo? Kumakain na ka na? Anong nakain ng polvo? Polvo? Polvo. Ayan ang sarap na sarap ang aking si Tropang Sen sa mga kinakain niya. Pero itong isa naman dito, medyo naanghanga dahil first time yan kakain ng super spicy food. Hindi talaga to para sa mga faint-hearted at kung first time yung kakain, brace yourself. Kasi naalala ko nung unang-una pa lang ako sa Singapore, naku, ayoko rin kumain ng Indian food. Pero nung natikman ko, naku, ang sarap pala. Grabe. Nakahalos 2 oras din kami ng pag-discover ng Indian food at syempre natuwa naman ako dahil panibagong experience na naman ito sa DS1. At mukhang masaya naman sila dahil nahuli ko pa nga yung isa dyan na sumasayaw sa Indian songs. Siyempre, second stop, ang Sri Veera Kamaliamman Temple. It's a Hindu temple here in Little India. Buti, naabutan pa naming bukas to at strict sila sa dress code. Kailangan ay mahaba yung suot ninyo, lalo sa mga babae. And you need to take off your shoes, katulad ng ginawa namin bago kami pumasok. Nakaka-amaze talaga masaksihan yung ibang religions at ibang culture kasi dagdag kaalaman at mas lumalawak yung pangunawa mo sa ibang tao at sa kabuuan ng mundo. Actually, yan naman talaga ang purpose kung bakit tayo nagta-travel, di ba? Sobrang tapos in aroma rice, tahap tapos aroma rice. Tahap tapos in aroma rice. Mega okay. Sila. Try one packet $3, 2 packet $5 of baht. Try one packet $3, 2 packet $5 of baht. Try one packet $3, 2 packet $5 of baht. Packet $5 of baht. Try one packet $3, 2 packet $5 of baht. Try one packet $3, 2 packet $5 of baht. 2 packet $5 of baht. Try one packet $3, 2 packet baht. Kinabing my dreams mo na ako. Offer. O, diba? Napaka-colorful at napaka-maingay dito sa Little India. Nakakatuwa talaga dahil ang daming mura. Nakita nyo ba yung mga fruits na dadaanan namin kanina? 3 for $5 lang. Marami ring binibenta dito ng mga damit, mga toys, at kung ano-ano pa. So, sawa talaga ang inyong mga mata sa lahat ng inyong makikita. Siyempre, pag nasa Little India kayo, mas mura rin yung jewelry dito, yung mga golds. At dito talaga kami usually pumupunta kapag may mga bilan yung mga family members. Pag pupunta kayo dito, mag-rubber shoes kayo ha, kasi talagang napakahaba ng lalakarin nyo and it's a perfect way to burn your calories. Siguro pag nagpunta kayo dito, more than 10,000 steps agad. At ito na nga ang aming third stop, ang Mustafa Center. Naku, paborito namin dito, lalo na pag magpapasko at naghahanap kami ng pasalubong kasi mura dito yung mga perfume, watch, mga bags, mga branded bags, mga clothings, at
Mind you, lahat yan original. Open nga to 24 hours, kaya pag nag-crave kayo mag-shopping in the middle of the night, gora lang kayo dito. Malaki din pala yung supermarket nila sa baba at minsan makaka-timing kayo dito ng sale na chocolate. So yan, dalaw kayo dito kapag pupunta kayo ng Singapore. Pagpasok nyo sa door 1, ayan, puro mga watch agad ang makikita nyo. Iba't ibang brands ay nandito. Syempre, ang pakay talaga dito ni Tropa yang mag-convert. Perfume. Nahuli ko na naman siya nagko-convert. Yan, mura dito yung mga perfume. Lagi rin silang may sale at marami silang brand. Majority ng collection namin na perfume dito namin binibili. Want to sawa din, pwede kayong mag-try ng kung ano-anong scent dyan. Ito yung mga sample prices, mga Tommy Girl, 1 for 59 for 50 ml. Meron silang mga Coach, Burberry, YSL, at kung ano-ano pa. So, yan. At katulad nga ng na-mention ko, mas mura dito. Kaya itong Cabin Zero sa mall, mga almost $190 yan. At dito ay parang mga 120 lang yata nabili nila. At yan, mega sales stock pa dyan si Sen at gustong-gusto niya talagang bili nila yung Cabin Zero. Ano? Cabin Zero yan. This is the perfect place to buy pasalubong. So yan, nakabili nga sila ng mga t-shirt, Singapore t-shirt for just $10. Ang ganda ng quality. Yung sa Chinatown, medyo mura pero hindi kasing ganda ng quality na nakita namin dito sa Mustafa. At bilang certified ointment girly siya, naku, parang nagpunta siya dito sa playground kasi ayan, punong-puno ng ointment at Tiger Balm talaga yung gusto niya. Okay, ngayon naman magde-dessert. Naku, ang tagal namin sa Mustafa, 11 PM na nga. Pero hindi pa rin kami uuwi kasi nadaanan namin tong dessert shop na ito. Serving authentic Indian sweets. So tara, tikman natin. Patay, gusto ko yung may syrup. Yung syrup. Upo na kami. Nasa high-class Indian vegetable restaurant. Parang naduling kami kasi ang daming dessert at hindi kami makapili. Parang gusto namin lahat ipatikim sa kanila. At yan, sa wakas naka-order din kami. Pumili na lang kami ng tigi-tigisang variety para matikman namin din lahat. Ayan, at taste test na ng mga kids. Parang naninibago sila kasi may mga cardamom yan. So, kakaiba sa panlasa nila. Pero masarap naman daw. Wait ah. Hindi yung itsura ni ano. Ginger milk tea. Pwede may itsura ni Chico. Normal flavor. Ito, tikman niya. Sarap nga to. Pula po. I mean, yun, the normal. Ito yung alak mo. Sarap yan? Uy, ginagamit na yung bag. Kainomon. Wow, ang ganda. Stig. Oh, wait. Parang inapiyak. Masala tea. Ito, ginger tea. Ano kasi? Nagyo kasi. Tikman mo na. Tinalo mo. Ginger. Pagalaman mo yun. Sarap yun. Ba't ka na itsura ni Chico kanina? Hindi, unusual lang, no? Pero masarap, no? Itong puto. Hindi, masarap to. Puto? Lagi mo kami masarap. Masarap to. Ito yung pinakamasarap. Nasaan pa ni Cory? Thank you. Oo, siya lang Kasi. yung... Muro naman. Ay, wala. Tumahi pa eh. Wow. Chocolate! Change hat. Sir Chocolate Hat! Yan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Kasi nga para siyang ako naman ang boto. Tumba na. Uy, hindi ko birthday ka. Sige. Sus, may order lang daw kami ng 3 desserts. Ay, ayan, napa-order na kami ng panipuri. Meron pang ganyan, may chocolate. Meron pang tea masala. Ang dami pang in-order. At umabot din kami ng almost 1 hour. Hindi ako ligtas na sa okay. Nice? Oh. Huy. Uy, sarap daw. Bibi, panipuri mo. Kung i-rating namin lahat ng kinain namin, panalo talaga yung panipuri, 9 out of 10. Yung mga desserts masyado silang natamisan, so siguro mga 6 out of 10. Matamis din yung mga drinks na nabigay sa amin. Normally, hindi ganun katamis yung tea masala. So siguro mga 7 out of 10. Pero talaga nag-enjoy sila dito sa sorting hat nila na may chocolate. 8 out of 10.
At dahil 12 midnight na, wala na kami naabutang train. Pero buti na lang meron pa kaming naabutang last bus na papunta sa Tampines. At from Tampines naman, nag-isang bus pa kami papunta naman sa Pasig. At parang na-sugar overload yata, lalo na mga kids. Ayan, buong journey ganyan sila, harot na harot. So yan, thank you everyone sa panonood. Sana meron kayong napulot na walang kwentang impormasyon dito sa aming experience sa Little India. Bye everyone!